Kitang-kita na kumain ng babae ng isang piraso ng seafood. Ngunit ang tiyan ng mata ko na kaibigan sa tapat ay biglang sobrang sumakit, at hindi niya makontrol ang paglabas ng hangin. Bukod pa rito, ang amoy ay halos kasing lala ng mabahong utot ng isang dilaw na weasel. Sumunod, sinadyang inumin ng babae ang isang basong tubig. Dahil dito, tuluyang nawalan ng kontrol ang mata ko na kaibigan. At kasunod nito ay isang mukha ng kawalan ng pag-asa. Bumaba na ang pantalon niya. Ang tirang pagkain niyang bida. Halos isuka na lahat. Kailangan bayaran ito ngayon. Ang dahilan kung bakit ang babae ay may ganitong superpower ay dahil siya pala ay isang muling nabuhay. Sa nakaraang buhay, ang mata ko na kaibigan ay isa sa pinakasikat na live streamer sa pagkain. Dahil kaya niyang kumain ng tuloy-tuloy sa loob ng 12 oras. At hindi niya nararamdaman ang kabusugan. Ngunit ang babaeng nasa gilid, kahit hindi kumakain, ay palaging nakakaramdam ng sobrang kabag at minsan pa'y nawawalan ng malay. Nang magpunta sa ospital para magpatingin, kahit ang doktor ay napamangha, binalaan siya na ang araw-araw na walang habas na pagkain. May malubhang pamamaga ng lapay. Kung hindi ito makokontrol, maaaring pagsabog ng poly at siya ng ikametay. Wala akong kinain kahit kaunti. Lubos na natakot at nabigla ang babae sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Unti-unti niyang napagtanto. Tuwing Nagel Alive stream ang mata ko na kaibigan habang kumakain, nagkakaroon siya ng pakiramdam ng kabusugan. Hindi alam kung bakit. Ang pagkain na kinakain ng kaibigan ay napupunta sa kanyang tiyan. Dahil dito, nakiusap siya sa mata ko na kaibigan na huwag nang kumain. Hindi niya inaasahan na tila alam ng kaibigan ang nangyayari. Para sa kasikatan, binaliwala siya nito. Pati ang sarili niyang kasintahan. Iniisip na masyadong kakaiba ang kanyang sinasabi. Sinabihan siyang huwag hadlangan ng pagproproseso ng pera ng kaibigan. Dahil dito, sa patuloy na pagkain ng kaibigan sa live stream. Sa huli, sumabog ang tiyan ng babae na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi niya inaasahan na sa susunod na saglit ay napagtanto niyang nabuhay muli siya. At bumalik siya sa panahon ng mata ko na kaibigan. Noong unang live stream ng pagkain. Sa panahong iyon, hindi pa siya kumain o uminom ng tubig. Pero ramdam niya ang matinding kabag sa tiyan. Alam niya na kahit muling nabuhay siya, wala pa ring nagbago sa lahat. Kaya't isang hininga lang, umorder ang babae ng 20 na pagkain pang takeout. Sa pagkakataong ito ng kanyang pagbuhay, nangako siya na aalamin niya ang buong katotohanan. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ng kanyang kasintahan. Akala ng lalaki ay pumunta siya para magmatsyag o magbantay. Naiirita siyang ipinaliwanag na sila ng mata ko na kaibigan ay may relasyon lamang na pangtrabaho. Pero tamad na ang babae makinig sa mga kasinungalingan niya. Dahil sa nakaraang buhay niya, bago siya mamatay, malinaw niyang nakita na ang kasintahan niya at ang mata ko na kaibigan ay mayroon ng relasyon. Sa pagkakataong ito, wala na siyang pakialam sa mga iyon. Ang tanging nais niya ay mabilis na ilantad ang plano ng mata ko na kaibigan. Ako na ang kakain para sa'yo. Sabi niya habang inilabas ang kapapadeliver lang na package. Ang laman nito ay puro pagkain na mangga, na nagdudulot ng matinding allergy sa mata ko na kaibigan. Napagtanto niyang kapag kumain ng mata ko na kaibigan, napupunta ito sa kanyang sariling tiyan. Kung ganun, malamang na ang anumang kainin niya ay makakaapekto rin sa mata ko na kaibigan. Kumain ang babae ng isang buong kahon ng mangga. Pero ang kabilang panig ay nanatiling walang reaksyon. Naalala niya ng malinaw na ang mata ko na kaibigan ay namamaga kapag nakakain ng kahit isang piraso. Nagmumukhang baboy ang kanyang mukha. Mukhang kulang pa ang dami ng kanyang nakin. Kaya muli siyang nagpakasipag at kumain ng ilang kahon pa ng mangga. Uminom pa siya ng mango juice. Pero ang mata ko na kaibigan ay hindi pa rin naapektuhan. Sa halip, napuno ang babae sa sarili niyang pagkain. Mukhang hindi umubra ang ganitong paraan. Nagdahilan siya na may kailangan gawin para makaalis at umuwi agad. Dahil sa kanyang mahusay na pagtatanghal sa live stream kanina, mas naging sikat ang live stream ng mata ko na kaibigan. Dahil dito, ang mata ko na kaibigan, mas lalo pang naging walang habas sa pagkain. Kahit ang mata ko na kaibigan ang kumakain, ang tiyan ng babae ang nakakaramdam ng hirap. Nang makaubos ng maraming cream ang mata ko na kaibigan. Sa wakas, hindi na niya kinaya at nawalan siya ng malay. Pagdating sa ospital, tulad pa rin ang nangyari sa nakaraang buhay niya. Nagkaroon ng matinding pamamaga ng lapay. Nagduda pa ang doktor na baka may sakit sa pag-iisip siya. Naghanda na silang dalhin siya sa ospital na pangkaisipan. Alam ng babae, kung patuloy pang hahayaan ng mata ko na kaibigan na kumain ng ganoon, masyado nang malapit siya sa kamatayan. Kaya nagpasya siya sa pagkakataong ito. Nasa kabila ng lahat, pipilitin niyang malaman ang katotohanan. Pagkasabi nito, humawak siya ng kutsilyo sa kusina, at pumunta sa live stream ng mata ko na kaibigan. Direktang inilagay ang kutsilyo sa leeg ni ang mata ko na kaibigan. At pinilit itong sabihin kung ano talaga ang nangyayari. Bakit ikaw ang kumakain? Pero ako ang nahihirapan. Ang hindi niya inaasahan ay para lamang kumita ng pera si ang mata ko na kaibigan. Ayaw pa ring umamin kahit anong pilit. Ngayon, ang walang kwentang kasintahan ay biglang inagaw ang kutsilyo mula sa kanyang likuran. Dahil ang lakas ng isang babae ay hindi may kukumpara sa lakas ng isang lalaki. Sa sunod na saglit, itinalikod siya ng lalaki sa upuan.
Di inaasahan, sa isip ng kasintahan. Naisip niyang gumawa ng paraan para makakuha ng mas maraming taga-subaybay. Nagdala siya ng 10 buong hamburger. Sinabi pa ng babae na ang pagkain ng kaibigan niya ay napupunta raw sa kanyang tiyan. Kaya sa harap ng mga nanonood sa live stream, gagawin ng isang palabas para makita kung totoo nga. Ngayong araw, hihilingin niyang maging saksi ang mga tagapanood. Kung magpapatuloy pa siya sa kabaliwan, hihiwalayan ko siya kagad. Habang ang mata ko na kaibigan ay kumakain ng isa't isang hamburger, ang tiyan ng babae ay kitang-kitang lumobo. Ngunit nang makita ng lalaki na papataas ang kasikatan ng live stream, sadyang nagbulag-bulagan na lang siya. Alam ng babae na kung magpapatuloy ito, tiyak na kamatayan ang kahahantungan. Sa huli, napilitan siyang umamin ng pagkakamali sa harap ng lahat, at nagkunwaring sumasakit ang kanyang tiyan kaya't dali-daling pumunta sa ospital. Nakita ng doktor na ang babae ay muling nagpakalunod sa pagkain. Galit na galit ang doktor. Kahit anong paliwanag ng babae ay hindi ito pinakinggan. Iniwan lamang siya ng doktor ng isang bote ng gamot at nagmadaling umalis. Sa puntong iyon, nagsimulang sumakit muli ang tiyan ng babae. Binuksan niya ang kanyang telepono at tumingin. Mukhang ang mata ko na kaibigan ay nagsimula na namang walang habas na pagkain sa labas. Kitang-kita ang pagdurusa ng babae sa matinding sakit. Nagmadali siyang ininom ang 2 tableta ng gamot, habang nakatingin siya sa bote ng gamot sa harapan niya. Parang bigla siyang may naisip na mahalagang bagay. Ransya. Ganito pala iyon. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko. Bakit lahat ng pagkain na kinakain ni Tian ay napupunta sa tiyan ko?